Oo. Ako rin gusto pumunta at gusto akong makita ni Bartolo eh. Sinesto, Enrique. Voy a explicar, hermano. Sinesto. Kung kayo raw nagtagal pa, aabutan daw niyo siya bangkay na rito. Sabihin mo naman sa kanya. Ang nag-iisang dahilan, kung sakali mang hindi ako dumatal dito, ay ang aking dinasariling kamatayan. Bueno, señor. ¿Qué dice este señorita? La misma casa, dormir que muerte. Y aquí muerte, tu muerte, yo muerte, todo es muerte. ¿Eh? Entiendo, ¿eh? Todo es muerte, ¿eh? Bonito. ¿Eh? O bueno, ¿eh? Yo, vapor. Oye, Enrique, espérame. No puede, porque teniente, yo tengo trabajo. Tienes que ayudarme. No puede, porque este tío tiene el trabajo. ¿Quién, tío? Este tío. Espérame, hombre. ¿Quién tío? Cerca. Bartolo. Gadan ka ng gadan. Hindi mo naman sinasabi sa akin kung bakit may sipot ka sa ulo. Senyor, makakatulong mo ba ako sa inyo? Oo, putulin mo mga kamay niya. Bakit to? Eh, gadan ang gadan. Gadan ang gadan. Oye, senyor. Oo, ayan. Oo. No estoy bien dar el barco, Teodoro. Pero para poderte ver, estoy dispuesto a morir. Hindi ko kayo maunawaan. Subalit, nais kong ipahiwatig sa inyo, malaking panganib ang ginawa namin ito sapagkat ito'y labag sa tuntunin ng aming Diyos. Subalit, alam kong kayo naghihintay. Ayokong kayo na Enrique! Senyor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nandun ako kay Bartolo. Yun ang sabi, porque yun o, Dahil ngayon na. Dayang Yumina. Dato pala. Dayang Yumina, hindi mo ba nalalamang labag sa ating simula ang pakipag-usap sa mga dayuhan? Kayo, Pinoy. Dapat ninyong malaman na ang paglunsad dito sa aming pulo ng walang pahintulot ay isang paglapastangan sa aming simulan. Sa iyong ginawang yan ay maaari kitang patayin sa iyong kinatatayo. Paano? Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Sa muli mong pagkakamali, buhay mong magiging kabayaran. Marcha kayo! Senyor. Malo. Muerte vamos al barco. Senyor. Ya te traigo. Senyor. Dahil Tara, gadang. Hindi lalaon at papalapit na rito ang mga dayuhan. Kayo papagbabayarin ng buwis. At kung kayo tututol, katapusan ng inyong lahi. Sapagkat lakanduki, ang kanilang mga sandata ay bumubuga ng apoy. At nasasayan pa namin na sila malalakas at magagaling na mandirigma. At ang kanilang mga katawan ay balot ng mga bakal. Sa kanilang mga panalag. Anong magagawa ng ating mga sandata? Lakanduki, kayo ang pinakamataas na pinunong mandirigma ng ating mga pulo. Maaari ninyo silang mahikayat na magbayad ng buwis. ngunit ako'y matanda na. Ang isa pa'y mayroon akong karamdaman. Yan nga. Hindi na kayo maaaring lumaban. Kailangang ilagay natin sa katahimikan ng ating mga ukal. Anong masasabi mo, anak? Sa palagay ko, Ama, ang mabuti ay makitungo tayo sa mga dayuhan. Kung gayon sangayon ako sa inyong balak. Bilang na ninyo ako na isa sa mga magbabayad ng buwis. Salamat. Subali, hindi lubos ang magsatagumpay ang ating layunin kapag hindi umanib ang lakan ng maktang na silap-lako. Bakit hindi niyo siya puntaan? Sino ako na maaari ng paniwalaan? Nalalaman naman ninyo na mabigat ang dugo ng taong yan sa akin. Gawa nito ang aking dalawang anak. Ako hindi maaaring pumunta doon sa kanya. Mayroon akong karamdaman. Bakit hindi kayo magpadala ng isang taong tiyak na hindi na mapahindihan? Sino? Ako ba ang tinutukoy ninyo, Lakan sila? Sino pa kung hindi kayo magandang dayang miraha?
ang kanyang pinipintuho. Ako'y sumusunod lamang sa utos na aking ama. Salamat. Ama, hindi ko matarap kung ano ang inyong binabalak. Ako man. Sadyang malalim mo pong maunawan nga ninyong dalawa. Wala kayong gagawin kundi sumunod na lamang. Sa parang bang yun, maaari ko na makamit si Mira. Tiyak! Sapagkat nalalaman kong si Lapu-Lapu ay hindi magbabayad ng buwis sa mga banyaga kapag tinalo ng Kastila ang Lapu-Lapu yan. At dinaig natin sila Kandupil. Sino ang magiging hari ng Cebu? Ako! Sa paano paraan? Saka mo na malalaman. Bukas isasamahan natin si Dayang Miraha. Tayo na! Diyan kayo pupunta. Dito na lamang ako may iwan ng Dayang Miraha. Baka makagulo pa ako sa inyong usapan. Sasamahan ka ng aking dalawang anak. Rab, Tagani, sumama kayo kay Dayang Miraha. Pagkano malakas ang talim na ating mga sandata. Tagalan pa sa apoy. Kaya nga, tagalan pa sa apoy. Bakit kapatid? Ano yun? Ay, yung mga hinihintay na sugo nila Kandupil ay maahon na. Ito ang sinabi mo sa akin. Ang kagandahan ni Prinsesa Miraha ay walang kapantay. Ikaw lamang ang nakapagbalita sa akin ng napakaganda. Ang pagtatalo ni Prinsesa Miraha. Kasama si Rahab at si Tagani. Yan ang hindi magandang balita. Subalit, salubungin din sila. Saan po tayo makita ni Prinsesa Miraha? Kayong tatlo, sumunod. Pangalan na aking ama, sila Kandupil. Si Prinsesa Miraha ay nagpupugay sa lakan ng Mactan. Ang lakan ng Mactan ay daw puso nagpapasalamat kay Badhala sa pagkikitang muli ng lakan ng Mactan at Prinsesa Miraha na anak ni Lakandupil. Si Prinsesa Miraha, na anak ng Lakandupil, ay nagpapasalamat sa lakan ng Mactan. At isinaalala niya na ang puso ni Prinsesa Miraha, anak na Lakandupil, ay alitin lamang ng matinding pagmamahal niya kay Lapu-Lapu. Lakan ng Mactan. Tawani ko kay abalang-abala ang lakan ng Mactan sa paghanda sa isang malaking labanan. Oo! Sapagkat ang sino man taong tumatamasa ng kalayaan ay kinakailangan lagi nakahanda upang huwag mawala ang kalayaan yan. Ano ba talagang inyong pakay? Ikaw, Tagani, magpaliwanag ka. Ano kayo natitigilan? Totoong napakaselang na bagay ang nagudyok sa aming magsadya dito. Sapagkat ang nakasalalay ang kapayapaan ng iyong kahiyang at sampu ng ating mga kababayan. Lapu-Lapu, sa ngalan ng aming amang sila Kansula, ay inaalo ka namin makiisa sa mga banyaga upang magbigay ng buwis sa kanilang hari. Yan alang-alang sa kapayapaan natin lahat. Prinsesa Mira. Ito ba'y nalalaman mo? Ako'y sugo na aking ama. Sa makatuwid.
ay nais kong malaman ninyo lahat at nang ito'y makarating si Lakansura na ako, si Lapu-Lapu, Lakana Magdan, kailanman ay hindi sasangayon sa sino mang magbabayad ang buhay sa mga banyaga. Nakakamali ka, Lapu-Lapu. Nananalit ka lamang sa iyong sarili lakas. Ngunit paano kami, ang ating mga tauhan at mga kababayan? Hindi ka ba naawa sa kanila? Ang mga dayon ay totoong napakalakas at higit na mainam ang kanilang sundata sa labanan. Sila'y malakas. Tayo mga kayo manghihigit na malakas. At saka tayo mong mangusat, Lapu-Lapu, sapagkat matayog ang uri ng ating lahi. Tapos sa harap ng bangkay ng aking yumang ama, na kailanman ay walang maaaring lumabas tangas sa ating lahi hanggat ako nabubuhay. At walang maaaring yumapak sa ating pampang upang tayo gambalain ng hindi dabdalang ang dugo sa kanilang kinatatayuan. Yan ba ang magiging kasagutan mo sa amin? Ako'y nangangamba na iyong kapusukan at tigas na loob ay hahantong sa hindi mabuti. Mira, Kung ako'y talagang mahal mo, pinakikiusap ko sa iyong pagbigyan mo ang aming bala. at kung hindi ako pumayag, Kung hindi ka papayag ay, kapwa na natin limutin ang pagbilog ng buwan. ngunit ang pagbilog ng buwan ay walang kinalaman sa aking paninindigan. Ngunit sa akin ay meron. Aanhin ko pa maghintay ng pagbilog ng buwan. Kung ang puso ko'y aandap-andap sa pag-aakalang baka ikaw ay masawi sa mga kamay ng mga dayuhan. Sulong! Sumama ka sa kanila! Magpukay kayo sa mga banyaga! Magbayad kayo ng sa kanilang hari! Ngunit huwag silang magkakamalit tungtong dito sa pulo ng magtaas! Masasawi sila! Mabibigo sila! Tulong! Lumayas kayo! At huwag na kayo babalik kailanman! Ipagpatuloy ang paggawa ng sandata! Tibayan pa ninyo! Mga kasama, alang-alang sa bago nating pananampalataya at pag-anib natin sa tinatawag ng Diyos, tayo magpapabinyag mamaya. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyong binyag. Upang maging isang Kristiyano. Kamukha ko. Ako matagal na Kristiyano. Sapagkat matagal na ako nila binyagan. Nais namin malaman ay kung paano ka natutong magsalita ng katulad nila. Mahabang tulay tayo niya eh. Alam mo, akong unang-una natakbuhan yung mga banyagan niya sa umuhan. Kaya magmula noon, ako na naging kanilang tagapagpaliwanag.